Hindi lang sa issue ng flood control scandal, may panawagan ng accountability. Ngayong maibabalik na sa PhilHealth ang 60 billion peso excess funds. Ang tanong, bakit nga ba una itong pinahintulutan? Sino ang may pananagutan? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Ipiniwalang bisa na ng Korte Suprema ang mga probisyong nagpahintulot sa paglipat ng pondo mula sa mga GOCC kagaya ng PhilHealth papunta sa Unprogrammed Appropriations ng 2024 GAA. Sa resolution ng Korte Suprema, partikular na pinababalik nito ang 60 billion peso funds ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ipinagbawal na din ang paglipat sa natitirang 29.9 billion na hindi pa naililipat ng pamahalaan. Matatanda ang 19th Congress nang i-file ni dating Congressman Joey Salceda ang House Bill No. 9513 na may intensyong amyendahan ang General Appropriations Act at para mapahintulutan ang gobyerno na kuhain ang excess funds umano ng mga government-owned or controlled corporations o GOCC. Ilan sa mga GOCC ng bansa ay ang PhilHealth, Philippine Ports Authority at Philippine Reclamation Authority. Si Salceda ay parte ng Committee on Appropriations, ang komite na pinamumunuan ni resigned Congressman Zaldico. Sa explanatory note ng bill na inihain ni Salceda, anito, dapat ma-maximize umano ang mga sobrang pondo ng mga GOCC na nakatenga lang naman sa bangko para pondohan ang unprogrammed projects ng pamahalaan kaysa mangutang daw ng pera. Sa second reading ng bill, matatanda ang tila nagkaroon ng kontrobersya nang buksan ni Minority Leader Congressman Edsel Lagman ang isang text message na natanggap umano ng House members. Anito, may nag-aanyaya sa mga membrong dumalo sa second reading at may note na attendance is a must at nagtapos sa isang carrot emoji. Special privilege o interest raw ang ibig sabihin ng carrot kung dumalo ka o sasang-ayon sa inihain na bill. At simbolo naman ng parusa ang stick para sa mga hindi dadalo o susuporta rito. Dininay ni Salceda na may kinalaman at alam siya sa text message. Sa session, inilatag ni Salceda ang target nilang 11 GOCC, pati ang estimated excess funds ng mga ito. Kung susumahin, mahigit 560 billion pesos ang excess funds na makukuha ng gobyerno at kalakhang parte rito ay manggagaling raw sa PhilHealth. Sa bagong desisyong ito ng mataas na korte, tanong ng ilan, sino ang may pananagutan? Saad kasi ng mataas na korte, walang liability si dating Finance Secretary Ralph Recto, gayon din si Pangulong Bongbong Marcos na nag-certify as urgent sa pagpasa ng 2024 national budget. Nagbigay na ng pahayag si Recto. Aniya, bilang dating Finance Secretary, nag-comply lang ito sa GAA. At ang palasyo naman, ninirespeto raw ang hatol ng mataas na korte. Sa parte ni Salceda, sinubukan ng Billionaire News Channel na humingi ng kanyang saloobin o pahayag sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.